So, ayan na nga. So, 12 AM pa lang kami ay naghihintay na sa Tarlac para sunduin ng aming van. At ayan, papunta na nga kami sa aming destination sa Benguet. At ayun ang una naming destination. Nakarating kami sa Atok, Benguet at napakalamig with 10 degrees Celsius. At ayun na nga, patuloy ang aming biyahe patungo sa Sagada. At kahit saan ka mapatingin, left or right, ay talaga naman napaka-scenic ng mga views na makikita papunta sa Sagada. Kita-kita mo talaga na kung parang sa Banawe. At ayun na nga, nakarating na kami sa aming lodge, Sagada Yongonot Lodge. Ayan. So, ginagawa pa yung third floor, pero okay naman siya at sobrang tahimik ng lugar. So yan, papunta na kami sa Hanging Coffins of Sagada. Hello, good afternoon everyone, and welcome to Sagada Cemetery, or also known as St. Mary Cemetery. So this cemetery was built on the 20th century, but according to our tour guide, this is no longer active because of their closure that they can bury their loved ones in their homes. Ayan, so pababa na kami ngayon sa Hanging Coffins of Sagada. Napakadali lang naman ang pagbaba, pero the challenging part was actually yung pag-akyat na sobrang nakakahingal. Yan, so napakaraming steps. And of course, kasama ko dyan yung aking mga kaibigan and yung mga kasama namin sa tour. So shoutout po sa inyo kung napapanood nyo itong aking vlog. Ayan, and finally nakarating na nga kami dito sa aming destination. At ayan, makikita nyo yung mga coffins na nakasabit sa cliffs, no? And according to our tour guide, na merong tatlong criteria, no, na para maisabit ang iyong body dyan sa cliff na yan. The first one is you have to be pure-blooded Igorot. Pangalawa is dapat meron kang mga apo. At pangatlo ay dapat yung cause of death mo is natural. And now, this is our second destination, the Sumaging Cave of Sagada. Ayan, so this one is the Sumaging Cave. So according to our tourists, this is the deepest cave in the Philippines, no? So yung depth niya is almost approximately 500 feet, no? Yung kanyang lalim, yung explorable na pwede mong gawin or pasukin, pero hindi na natin alam kung hanggang saan ba talaga yung lalim niya. Ayan, so trinay ko din na hindi ko alam kung anong tawag dyan, basta pailalim kami, no? So ganun din ang situation, ang pagbaba ay madali at ang pag-akyat ang pinakamahirap na part. Ayan, so for our day 2 in Sagada, tatlo ang aming itinerary ngayon. So the first one is the Marlboro Hills. Ayan, paakit kami ngayon sa Marlboro Hills, and then followed by the Blue Soil, and last is the Pongas Falls. Ayan, everyone is waiting for the sun to rise. Napakaraming tao dyan. And that was actually also the peak season ng mga joiners, kaya maraming tao talaga.
Yan, patuloy ang aming lalakbay patungo sa Blue Soil. Yan, pangipingilil lang ako dyan pero pagod na yung mga legs ko dyan. Biruin mo naman, lakarin namin ay 7 kilometers, no? At iba-iba pa ang elevation niya. So, napaka-challenging talaga sa tuhod. And while we are walking, no, may napansin kami mga sapot-sapot dyan sa mga damo na iyan. I don't know what is that. If you know that, paki-comment naman. So after ng mahabang paglalakad, sa wakas ay narating na namin ang Blue Soil. Ayun. And finally, on our day 3 in Sagada, this is all the time na uuwi na kami pabalik ng Tarlac. So, nag-side trip na lang kami sa Banawe bago kami bumalik ng Tarlac.